Tuwing Chinese New Year, may pinaniniwalaang pampaswerte ang mga Pinoy, mapadamit, accessories o kaya pagkain. Pero meron din daw pwedeng pangontra sa mga marites. Alamin kung ano yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagpasok ng Year of the Wood Snake, si Roda naniniwalang gagapang ang swerte papunta sa kanya. Kaya bumibili na siya ng mga pampaswerte kabilang na ang mga lucky fashion items. Mas sinusunod ko yung lucky color ng Chinese. Katulad ngayon, ang alam ko is red and gold. Sa darating na Chinese New Year, papasok na ang Year of the Wood Snake. Ayon sa mga feng shui experts, swerte raw ang mga damit at mga accessories na kulay green gaya nito. Sabi ng isang feng shui consultant, bukod sa green, swerte rin daw magsuot ng kulay red. Wear a lot of green, pero hindi lahat ng tao kailangan naka-green dahil kontra sila dun sa color na yon. So hihina naman. Kung water ox ka, bawal ka naman sa green, hihina ka. Kailangan mo na sa white, gold, and silver para lumakas at maging maswerte. May accessories din na bukod sa pinaniniwala ang magdadala ng swerte, makakapag-level up din ng everyday look. Etong evil eye halimbawa na pwedeng bracelet o singsing, pangontra raw sa mga chismosa o may mga masasamang sinasabi tungkol sa kapwa. Eto namang jade ring para raw sa good health. May iba pang pampaswerte gaya nitong mga sinasabit sa pinto at mga prutas. Katulad po nito, maraming anak-anak. So, parang nagsisimbolize siya na magkakadikit yung family. Ito naman ang ilan sa mga pwedeng isabit sa pinto para daw makaakit ng swerte. Okay lang naman po yung presyo ngayon, medyo mababa pa naman po, ma'am. Okay pa, nakakalakad-lakad pa. And we have choices pa. Tuwing Chinese New Year, kasama sa mga pampaswerte ang tikoy. Sa ngayon, mababa pa raw ang presyo. Pero ayon sa mga nagtitinda, habang lumalapit ang selebrasyon, maaari raw na tumaas ang presyo. Pagka ngayong ngayong mag-New Year, Chinese New Year, baka tumaas na. Baka maging 230 na to 220. Itong 140 po, baka maging 160, ganun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakatulong daw sa ilang Pinoy sa kanilang pagpayat ang isang beses lang na pagkain kada araw o yung tinatawag na one meal a day o OMAD diet. Pero babala ng isang eksperto, hindi raw yan dapat araw-arawin. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. Umabot sa halos 100 kilos ang timbang ni Aisilin Capili noong 2024, habang ang 31-year-old businessman na si Chito Lim umabot sa 135 kilograms. Anytime na pagtatawanan ka, pag nagdaan ka, ay ang tama naman yan, ang laki-laki, dabuhala, gano'n. Ayoko rin dumating sa time na nasa 30s ako tapos may bigla na lang dadating na malalang sakit. Dahil dito, sinubukan daw ni na Aisilin at Chito ang 1 meal a day diet o OMAD. Ito ang pag-fasting ng 16 to 23 hours at kakain lang ng isang beses sa isang araw. Ngayon, glow up na ang kanilang peg matapos mabawasan ng 40 kilograms sa loob ng 6 to 7 months. Pero hindi raw naging madali ang pag-OMAD. Nung mga first month ko, bala ko naman sumuko kasi ang sakit ng ulo ko, gano'n. Mostly po pagkagabi, nakakaramdam pa rin ng gutom. Nag-i-snack ako ng banana, ng apple, ganun lang. Ayon sa isang lifestyle doctor, ang tamang pagsasagawa ng 1 meal a day diet may magandang naidudulot sa katawan ng tao. Imbis na yung carbohydrates yung ginagamit ng energy ng katawan, nag-shift siya into fats. Nakakapagdulot din daw ito ng pagtaas ng insulin sensitivity, kaya mas napapakinabangan ng sugar sa katawan at cellular repair. Pag nagkakaroon ng energy depletion, ang iniisip ng katawan mo, okay, baka ito na yung panahon para linisin ko yung katawan ko at sirain ko yung mga cells na detective na. Pero babala ng doktor, dapat ginagawa lang ng 2 hanggang 3 beses kada linggo ang OMAD. Hindi pwedeng araw-araw. Mapapansin mga matagal nag-fasting, they would lose weight. Pero once bumalik sila sa normal eating pattern, biglang lumolobo. Dapat daw sundin ang pinggang Pinoy ng Department of Health na kalahati gulay at prutas, 1/4 carbohydrates at 1/4 healthy protein para maiwasan ang nutrient deficiency.
Bawal din ani ang OMAD sa mga buntis, teenager, mga bata, mga individual na may eating disorders, may diabetes, sakit sa puso at iba pang chronic illnesses. At kumonsulta muna sa doktor. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mistulang from real to real moment para kay My Ilonggo Girl star Jillian Ward ang makisaya sa Dinagyang Festival sa Iloilo. Nagpunta rin doon para makipiesta ang cast ng Lolong Bayani ng Bayan. Narito ang aking chika. My Ilonggo Girl goes to Iloilo. Full circle daw para kay Jillian Ward ang pagpunta niya sa Dinagyang Festival para makiselebrate sa mga kapusong Ilonggo. Siyempre na-excite po ako kasi kumbaga nire-represent po namin yung Iloilo sa show po namin. So ngayon naman na-excite ako makita yung mga ngiti nila in person. Kasama ni Jillian sa Dinagyang Festival ang kanyang mga ka-love team na sina Michael Sager at Yasser Marta. Thankful ang grupo sa love na natatanggap nila sa kapuso viewers sa mas umiinit na mga eksena ng rom-com series. Mas maiintindihan at makikilala raw ng mga manonood sa mga susunod na episode ang mga karakter nina Venice, Tata, Francis at James. Well, yung character ko is starting to show his side naman kung gaano kahirap yung pressure ng family niya. Makikita natin kung paano siya magde-develop with Tata, with Venice, and with his family. Dahil sila yung unang kinasal, diba, kaysa kay Francis Palma. Kaya naiintindihan ko kung saan nanggagaling si James, pero at the same time, di ko naman siya nakikita as antagonist. Makikisaya rin sa Dinagyang sina Ruru Madrid, Shaira Diaz at Paul Salas ng Lolong Bayani ng Bayan. Sobrang saya sa mga hindi po nakakaalam. Kaintindi ako Ilonggo kasi Ilonggo ang mami ko. Sobrang saya dahil makakauwi ako sa hometown ko. Pilot week pa lang ng dambuhalang serye, kabi-kabila na ang pasabog. Komportable daw ang cast at open sila sa isa't isa para mas mapaganda ang eksena. Kasama na ang kilig scenes ni na Lolong at Elsie. Yung mga dati nang nanonood ng Lolong, sobrang natutuwa sila dahil mas lumaki yung cast. Sa mga bagong viewers natin, nakakatuwa kasi may mga nagtatanong ano ba yung Atubaw. Pag may scene na parang medyo nagdadalawang isip ako, doon ako yung lumalapit sa kanya. Nag-aantay lang siya na mag-ask ako.